kinulayan ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community ang Pride March ngayong taon sa Quezon City. Pinagdiriwang ngayon ang masaya at malapyestang Pride Festival na tinawag na Love Laban sa Diliman 2025. Punong-puno ng kulay ang idinaraos na Love Laban 2025 Pride March and Festival dito nga sa UP Diliman dito sa Quezon City ngayong Sabado. Kaya kung tinanggap sila ng lipunan, tanggapin natin sila mga lalaki at babaeng na bago. Kaya nga nakakatawa kung meron pong Pride March, merong Freedom March. Para malaman ng lahat na ang pinakamagandang marcha ay hindi Pride March kundi Freedom March dahil lahat ay binago ni Cristo at lahat ay papaguhin ni Cristo. Tagumpay po tayo Living Legislative Youth sa pinapagawa ng Lord. At simula pa lang sa preparation hanggang sa makarating kami sa UP Diliman, damang-dama namin yung makapal na kalwalati ang nakabalot sa mga Living Legislative Youth. Napaka-evident na yung kalangitan bukas na bukas at talagang kita mo yung pagsama ng Lord. Isang dahilan dito yung mga Living Legislative Youth from Luzon, Visayas, Mindanao at abroad ay damang-dama namin yung prayers nila na naka-back up sa amin habang nag-e-evangelize kami doon. And kitang-kita sa buhay ng bawat Living Legislative Youth na ang bit-bit nila is hindi condemnation or judgment, kundi conviction and punong-puno ng love ng Lord. So, ang expected attendees ng LGBTQ community is 250,000 plus. At yung mga Living Legislative Youth naman na nag-join ng massive evangelism is almost 200 plus. And despite na outnumbered kami, yung courage ng Living Legislative Youth hindi nawala. At dala-dala namin yung boldness ng Lord, ng Holy Spirit. Ang nakita po namin, sa dami-dami ng churches sa buong Pilipinas, ang Living Like Jesus Youth lang po ang doon nangangaral. Sa kabuuan ng evangelism, habang namimigay po kami, maraming LGBT people, iba't ibang klase ng tao, kusang loob nilang tinatanggap yung brochure na binibigay po namin. At ganun na nakita namin na pag binibigay namin yung brochure sa kanila, binabasa namin at alam namin na may nangyayari sa mga buhay po nila. What the Lord have transformed and changed is million upon millions around the world. Siya lang po talaga ang sagot. Siya po ang cure for homosexuality. There is no other name given under heaven where men can be saved but the name of Jesus. Acts 4:12. Kung kaya niya pong pagalingin ang lahat ng sakit karamdaman, kaya niya pong baguhin ang lasinggero, ang babaero, at lahat po ng makasalanan, ay kaya niya rin pong baguhin ng mga bakla, ang mga tomboy, ang involved sa homosexuality. They need a loving acceptance of God's people. Kailangang tanggapin natin sila. Tanggapin natin sila na wala pong inferiority complex sa part nila, walang superiority complex sa part natin. Tanggapin natin sila na mga kapatid. Welcome sila. Nirespeto natin sila. Hindi natin sila ginagawang katatawanan. Wala pong makasalanang katatawanan sa mata ng Diyos. Lahat po ay priceless, precious creator. Kaya kung tinanggap sila ng lipunan, tanggapin natin sila mga lalaki at babaeng na bago. Marami kaming napag-pray, maraming grupo-grupo yung na-share ng Word of God, and alam namin na may pinangyari ang Lord sa kanilang puso. Mayroong isang nag-testify na sobrang galak na galak yung puso niya dahil walang kahit sino nagsabi sa kanya na sa kabila ng kasalanan niya, pwede pa pala siyang patawarin ng Diyos. Nung mga nasyara namin, mga inupuan namin, tinatanong namin sila kung ano yung pananaw nila patungkol sa Word of God. Ang sabi nila,
hindi nila naramdaman yung persecution. Ang nadaman nila yung pagmamahal na hinahanap nila sa buhay nila na hindi nila natagpuan kahit pa nakasali sila sa Pride March. Yung ibang media doon lumalapit at nagtatanong, curious sila sa kung sino yung mga kabataang nakahawak ng placards, namimigay ng brochures. Curious sila sa amin, anong meron at ganon ka-peaceful. Sabi nung isang media doon, ano pong meron sa inyo? Bakit napaka-peaceful ng ginagawa nyo? Hindi daw kami gumagawa ng away, hindi daw kami nakikigulo sa mga LGBT community doon. Sa ganong paraan ay ipakita ng mga Living Like Jesus Youth yung pag-ibig ng Lord sa LGBT people. At the same time, masabi yung katotohanan sa kanila. At alam niyo po, sa bawat pag-share po natin, wala pong naboboring. Sila po'y matama pong nakikinig at napakasarap na makita po sila na yung pinapakinggan po nila tinatanggap po nila. So, hindi po sila nagre-react, hindi po sila nag-galit, kundi sila pa mismo po yung nag-aaya, no, na magpa-pray, na damang-dama po nila yung pag-ibig po ng Diyos. Habang hawak ko yung placards ay makikita natin sa kanila yung conviction, iba sa kanila natutuwa. Alam naman natin na hindi po sila ng Lord at nangyayari sa kanilang buhay. After namin mamigay ng mga brochure, ay nagmarcha din kami at binandera namin yung mga placards. Habang sumisigaw po mga kabataan, kitang-kita po natin sa mga mata nila na tuwang-tuwa po sila na hindi po tayo dumating doon para i-judge sila o kondenahin sila, kundi kitang-kita po nila yung pagliliwanag ng mga kabataan na nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Sobrang daming LGBT people yung nakatingin. Binabasa yung Word of God na nasa placards, tapos yung mga brochures na hawak namin, sila na mismo yung nangingi, nagtatanong, curious sa kung anong meron sa mga Living Like Jesus Youth habang nag-evangelize kami at sumisigaw na LGBT, love God and be transformed. Tapos na yun, at the same time, sinasabi namin sa kanila na Jesus loves you, mahal po kayo ni Jesus. Doon nakakuha ng napakalaking atensyon sa LGBT people. Yun nga, damang-dama yung spirit of joy sa buhay ng Living Like Jesus Youth. Ang boldness ng Living Like Jesus Youth ay evident na naipakita sa buhay ng mga LGBT people. Hindi siya ganun kadali, pero kung tatanungin mo ko kung ano naging experience ko, sobrang saya dahil hindi siya mahirap. Inihanda na talaga ng Diyos ang isang bigong kaluluwa para sa pagdating ng mga kabataan. At alam po namin na may ginawa ang Lord sa mga buhay po nila, may pinangyari po ang Lord sa buong LGBT community. Sinasamahan kami ng Lord. Sama mo pa yung mga backup prayers ng mga chapters from Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad. Dala-dala namin yung katagumpayan. Ang pinakamagandang marcha ay hindi Pride March, kundi Freedom March dahil lahat ay binago ni Kristo at lahat ay babaguhin ni Kristo. At lahat ay gustong baguhin ni Kristo at ang pagbabagong gustong gawin ni Kristo ay ngayon na. Kaya ang dating member ng LGBT community magiging Love God Be Transformed community na.